Habang milyon-milyong sundalo ang naglalaban sa unang digmaang pandaigdig, may isa pang kalabang tahimik na kumakalat. Hindi ito gumagamit ng baril o bomba. Sa halip, isa itong bagong uri ng influenza na mabilis makahawa at kalaunan ay pumatay ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Nakilala ito bilang Spanish flu. Pero hindi ito nangangahulugang sa Spain nagsimula ang sakit. Noong panahon ng digmaan, mahigpit na kontrolado ang mga balita sa maraming bansa. Ayaw ng kanilang mga government na malaman ng kalaban na maraming sundalo at mamamayan ang nagkakasakit. Neutral ang Spain sa digmaan, kaya mas malaya ang mga newspaper nito na magbalita tungkol sa outbreak. Dahil maraming unang bukas na report ang nanggaling sa Spain, inakala ng ibang tao na roon nagsimula ang sakit. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung saan talaga unang lumitaw ang virus. Ayon sa CDC, walang iisang lugar na kinikilalang siguradong pinagmulan nito. Isa sa mga unang malaking outbreak ay naitala noong March 1918 sa Camp Funston sa Kansas, United States. Military camp ito kung saan nagsasanay ang maraming sundalong Amerikano bago ipadala sa Europe. Mahigit 100 na mga sundalo ang unang nagkasakit. Sa loob lamang ng isang linggo, dumami ng halos 5 times ang bilang ng mga kaso. Pero posible ring may mga naunang kaso sa ibang lugar. May mga report tungkol sa kakaibang sakit sa paghinga sa mga military camp sa France at England bago pa ang 1918. May teori rin na maaring konektado ito sa isang respiratory illness na nakita sa Northern China. Pero kulang ang ebidensya para patunayang alinman sa mga lugar na ito ang tunay na pinagmulan. Ang siguradong nagpalawak sa sakit ay ang digmaan. Siksikan kasi talaga ang mga sundalo sa barracks, barko, tren, ospital at trenches. Kapag may isang nahawa, mabilis nitong naipapasa ang virus sa mga katabi niya. Araw-araw din ang paglipat ng libu-libong sundalo at manggagawa mula sa isang bansa patungo sa iba. Kaya naman kasama nilang naglalakbay ang virus. Mula sa mga military camp, nakarating ang sakit sa mga lungsod at komunidad. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1918, may mga kaso na sa North America, Europe at ilang bahagi ng Asia. Dahil dito, maraming opisina ang kinulang sa empleyado. Maraming pamilya ang sabay-sabay na nagkasakit. Pati mga sundalong nasa labanan ay nanghina dahil sa influenza. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa United States military, malaking bahagi ng Army at Navy ang nagkasakit habang kasagsagan ng pandemic. Ang siksikan at mabilis na paggalaw ng mga sundalo ang tumulong sa pagkalat nito sa iba't ibang kampo at bansa. Ito ang tinatawag na unang wave. Marami ang nilagnat, nanghina at sumakit ang katawan. Pero karamihan ay gumaling makalipas ang ilang araw at mas kaunti ang namatay kumpara sa sumunod na wave. Dahil dito, marami ang nag-akala na karaniwang trangkaso lamang ito. Hindi pa nila alam na babalik ang sakit pagkalipas ng ilang buwan. At sa pagbabalik nito, mas mabilis na itong pumatay at mas mahirap ng pigilan. Pagsapit ng August 1918, bumalik ang influenza. Pero mas mapanganib na ang second wave. Halos sabay itong naramdaman sa mga port na malapit sa Boston sa United States, Brest sa France at Freetown sa Sierra Leone. Dahil maraming barko, sundalo at pasahero ang dumadaan sa mga lugar na ito, mabilis na nakarating ang sakit sa iba't ibang bansa. Mas mabilis kumalat ang virus dahil patuloy pa din ang paglalakbay ng mga sundalo noong unang digmaang pandaigdig. Noong November 11, 1918, natapos ang digmaan pero hindi natapos ang pandemic. Milyon-milyong sundalo at bihag sa digmaan ang umuwi sa kani-kanilang bansa. Ang ilan sa kanila ay may dala ng virus kahit wala pa silang nararamdamang sintomas. Dahil dito, mas mabilis pang nakarating ang sakit sa mga lungsod, bayan at malalayong komunidad. Hindi lamang matatanda at mahihinang tao ang namamatay. Maraming malulusog na young adults, kabilang ang mga sundalo, ang nagkaroon ng malubhang pneumonia. Sa ilang kaso, napupuno ng fluid ang kanilang baga kaya nahihirapan silang huminga. Wala pang flu vaccine noon. Wala ring modernong antibiotic na kayang gamutin ang bacterial pneumonia. Dahil dito, mabilis mapuno ang mga ospital. Nagkulang ang mga doktor, nurse, higaan, gamot at maging ang mga taong maglilibing sa mga namatay. May mga lugar na sunod-sunod ang funeral araw-araw. May mga pamilyang sabay-sabay nagkasakit kaya wala nang malusog na tao sa bahay na maaring mag-alaga sa kanila. Maraming paaralan, church, sinehan at lugar na pinagtitipunan ng tao ang ipinasara. Sa ilang lungsod, ipinagbawal ang malalaking pagtitipon. Pinayuhan din ang mga tao na lumayo sa maraming tao, takpan ang bibig kapag umuubo at manatili sa bahay kapag may sakit. Sa San Francisco, ipinag-utos ang pagsusuot ng ghost mask sa publiko. Pero hindi sapat ang mask lamang. Marami ang mali ang paggamit nito at limitado rin ang proteksyong kayang ibigay ng manipis na mask noong panahong iyon. Ganun pa man,
Ayon sa mga pag-aaral, mas naging epektibo ang mga lugar na maagang nagpatupad ng magkakasamang hakbang tulad ng pagsara ng pampublikong lugar, pagbabawal sa malalaking pagtitipon, paghihiwalay sa may sakit at pagbawas sa pakikisalamuha. Dahil dito naibsan ng konti ang pagkakahawa. Sa kabila nito, malaki rin ang problema sa impormasyon. Dahil katatapos lamang ng digmaan, sanay ang maraming government na kontrolin ng balita. Sa ilang lugar hindi agad sinabi sa publiko kung gaano kalala ang sakit, kaya may mga taong patuloy na pumasok sa trabaho, sumakay sa siksikang sasakyan at dumalo sa malalaking pagtitipon kahit mabilis nang kumakalat ang influenza. Pagsapit ng taglagas ng 1918, ito na ang pinakamapanganib na bahagi ng pandemic. Sa United States, dito na itala ang pinakamataas na bilang ng pagkamatay. Sa buong mundo, tinatayang halos 1/3 ng populasyon ang nahawahan sa buong pandemic. Pero kahit napakarami ng namatay, hindi pa rin tuluyang nawawala ang virus. Humina ang second wave pagsapit ng winter pero bumalik muli ang influenza noong 1919. Hindi na ito kasing bagsik ng second wave sa maraming lugar pero marami pa rin ang nagkasakit at namatay. Ipinakita ng second wave kung gaano kabilis maaring kumalat ang isang sakit kapag maraming taong sabay-sabay na naglalakbay, siksikan ang mga komunidad, kulang ang impormasyon at wala pang sapat na gamot o proteksyon. At ang pinakamalaking tanong ay hindi na lamang kung paano kumalat ang influenza. Ang mas mahalagang tanong ay bakit mas marami itong pinatay kaysa sa karaniwang trangkaso. May mga taong nagkasakit noong unang wave pero nakaligtas. Nang bumalik ang mas nakamamatay na second wave, marami sa kanila ang hindi na tinamaan ng malubha. Ibig sabihin, posibleng nagkaroon na ng proteksyon ng kanilang katawan laban sa virus. Nakita ito sa ilang military camp sa United States. Mas kaunti ang nagkasakit at namatay sa mga sundalong tinamaan na noong unang wave kumpara sa mga hindi pa dating nahawahan. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na silang lahat. May mga taong nahawa muli pero mas mababa na ang posibilidad na magkaroon sila ng malubhang pneumonia o mamatay. Habang maraming kwento tungkol sa pandemic ang nanggaling sa United States at Europe, mas malala ang nangyari sa ibang bahagi ng mundo. Isa sa pinakamabigat na tinamaan ng India. Noong September 1918, dumating ang mas mapanganib na wave sa Bombay na tinatawag ngayong Mumbai. Mula roon, mabilis itong kumalat sa pamamagitan ng mga tren patungo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Siksikan ang populasyon, maraming tao ang mahina dahil sa gutom at kahirapan at kulang ang mga doktor at ospital. Tinatayang mahigit 10 milyon ang namatay sa India. May ilang pag-aaral pa na umabot sa bilang na humigit kumulang 16 hanggang 17 milyon ang namatay. Kaya ang India ang pinaniniwalaang may pinakamataas na bilang ng namatay sa isang bansa. Mula India, nakarating din ang virus sa mga barkong papunta sa East Africa. Nahawa ang mga sundalo at manggagawang pauwi sa kanilang mga bayan. Habang naglalakbay sila, kumalat ang sakit mula sa mga port papunta sa loob ng Africa. Mas mahina ang mga health system sa maraming lugar. Kulang ang gamot, pagkain, doktor at wala ding maayos na paraan ng pagbilang sa mga namatay. Dahil dito, posibleng mas marami pa ang tunay na bilang ng mga biktima kaysa sa naitala. Hindi tulad ng karaniwang trangkaso, maraming namatay sa pandemic na ito ay malulusog na young adults. Karaniwan mas nanganganib sa influenza ang maliliit na bata at matatanda. Pero noong 1918, napakataas ng pagkamatay sa mga taong nasa edad 20 hanggang 40. Halos kalahati ng mga namatay dahil sa influenza ay kabilang sa mga young adult. Hindi pa rin lubos na tiyak kung bakit. Isang posibleng dahilan ay napakalakas ng naging sagot ng kanilang immune system. Sa halip na virus lamang ang sirain, ang sobrang reaksyon ng katawan ay maaaring nakasira rin sa kanilang mga baga. Marami rin ang nagkaroon ng bacterial pneumonia pagkatapos ng influenza. Wala pang antibiotics noon, kaya napakahirap gamutin ang ganitong infection. Malaki ang naging epekto nito sa mga pamilya at komunidad. Maraming namatay ang mga magulang, manggagawa, sundalo at mga taong inaasahang mag-aalaga at magbibigay ng pagkain sa kanilang pamilya. Nawalan ng mga manggagawa ang mga farm, negosyo, railway at government office. May mga batang naulila at may mga pamilyang sabay-sabay nawala ng ilang miyembro. Hindi lang ito health crisis. Isa rin itong malaking problema sa trabaho, pagkain, transportasyon at kabuhayan. At habang patuloy na kumakalat ang influenza sa Asia at Africa, unti-unti nang nakikita ang kakaibang katangian nito. Hindi nito pinipili lamang ang mahihina. Kahit bata, malakas at malusog, maaari pa ring mamatay sa loob lamang ng ilang araw. Pagsapit ng early 1919, humina na ang pinakamalalang pagkalat ng influenza.
pero hindi pa tuluyang natapos ang pandemic. Dumating ang third wave at muling dumami ang mga kaso sa ilang bahagi ng Amerika, Europe at Australia. Hindi ito kasing bilis at kasing bagsik ng second wave, pero marami pa rin ang nagkasakit at namatay. May ilan ding lugar na nakaranas ng isa pang pagtaas ng kaso noong 1920. Tinatawag ito ng ilang historian na fourth wave. Pero hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin kung bahagi ba talaga ito ng parehong pandemic o isa ng bagong pagkalat ng seasonal flu. Isa sa mga batang namatay sa panahong ito si Rosalia Lombardo mula Palermo, Italy. 2 years old lamang siya nang mamatay noong December 1920 dahil sa matinding lungkot ng kanyang ama, ipinagawa nitong ma-preserve ang katawan ng bata. Hanggang ngayon makikita pa rin si Rosalia sa Capuchin Catacombs sa Palermo. Dahil tila natutulog lamang siya, nakilala siya bilang isa sa pinakamagandang preserved bodies sa Europe. Pero mas mahalagang tanong ang kailangang sagutin. Ano ba talaga ang virus na pumatay sa napakaraming tao? Napag-alaman ng mga scientists na ang sanhi nito ay isang influenza A virus na tinatawag na H1N1. Ang H at N ay dalawang bahagi sa ibabaw ng virus. Tinutulungan ng mga bahaging ito ang virus na makapasok sa cells ng katawan at kumalat. Ayon sa mga sumunod na pag-aaral, may malakas itong pagkakahawig sa mga influenza virus na nagmumula sa mga ibon. Posibleng nagmula ito sa isang bird virus na nagbago hanggang sa makapanghawa ng tao. Pero hindi pa rin tiyak kung anong hayop ang unang pinanggalingan nito o kung saan nangyari ang unang paglipat sa tao. May dating theory na maaring nagmula ito sa baboy. Pero nang mabuo muli ng mga scientist ang genetic code ng virus, nakita nilang mas malapit ang mga gene nito sa avian o bird influenza. Noong 2005, matagumpay na nabuo muli ng mga researcher ang virus gamit ang genetic material na nakuha mula sa mga dating biktima. Ginawa ito sa isang mahigpit at ligtas na laboratory upang maintindihan kung bakit napakalakas nitong pumatay. Natuklasan nilang kaya nitong mabilis na dumami sa respiratory system. Hindi lamang ito nananatili sa ilong at lalamunan. Kaya nitong bumaba sa baga at sirain ang mga cells na kailangan para makahinga ng maayos. Pero hindi ang virus lamang ang pumatay sa maraming biktima. Sa maraming kaso, unang sinisira ng influenza ang baga. Kapag mahina na ang baga, madaling nakakapasok ang bakterya at nagdudulot ng bacterial pneumonia. Ito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit napakaraming namatay. Wala pang modernong antibiotics noong 1918. Kaya kahit alam ng mga doktor na may infeksyon na sa baga, wala silang mabisang gamot laban dito. May mga pasyenteng biglang nilalagnat, inuubo at nahihirapang huminga. Sa malalang kaso, nagiging kulay blue o maitim ang kanilang muka dahil kulang na ang oxygen sa katawan. May ilan ding namatay dahil sa sobrang lakas ng reaksyon ng kanilang immune system. Ang immune system ang depensa ng katawan laban sa sakit. Pero sa ilang biktima, naging sobrang lakas ng paglaban nito. Sa halip na virus lamang ang sirain, napinsala rin nito ang sariling baga ng pasyente. Ito ang isang posibleng dahilan kung bakit maraming malulusog na young adults ang naging malubha. Mas malakas ang immune system ng young adults. Pero kapag naging sobra ang reaksyon nito, maaari nitong palalain ang damage sa baga. Sa China may mga lokal na government na gumamit ng traditional remedies. May mga bahay na inispray ng lime water at may mga halamang sinusunog dahil pinaniniwala ang nakalilinis ng hangin. Pinayuhan din ang ilang tao na uminom ng mung bean soup at rock sugar. Pero walang matibay na ebidensyang napigilan o nagamot ng mga paraang ito ang influenza. May theory rin na mas mababa ang naging death rate sa ilang bahagi ng China dahil baka may nauna ng exposure ang mga tao sa kahalintulad na virus. Posibleng nagkaroon sila ng kaunting immunity pero hindi ito napatunayan ng buo kaya hindi maaring sabihing ito talaga ang dahilan. Sa huli naging malinaw kung bakit kakaiba ang influenza ng 1918. Mabilis itong kumalat kaya nitong sirain ang baga. Binubuksan nito ang daan para sa bacterial pneumonia at sa ilang tao, ang mismong depensa ng katawan ang lalo pang nagpapalala sa sakit. Kaya hindi ito simpleng trangkaso lamang. Isa itong virus na kayang pabagsakin kahit ang isang bata na malakas at malusog na tao sa loob lamang ng ilang araw. Pero paano talaga pinapatay ng Spanish flu ang mga biktima nito? Ayon sa pagsusuri ng libo-libong autopsy records, karamihan sa mga namatay ay hindi pinatay ng influenza virus ng mag-isa. Una, inaatake ng virus ang daanan ng hangin at sinisira ang loob ng baga. Kapag malubha na ang damage, mas madaling nakakapasok ang bakterya na karaniwang nasa ilong at lalamunan. Ang mga bakterya tulad ng Streptococcus pneumonia at Staphylococcus aureus ay nagdudulot ng matinding bacterial pneumonia. Napupuno ng nana at fluid ang baga, nasisira ang tissue at lalo pang nahihirapang huminga ang pasyente.
Ipinapakita ng mga pag-aaral na secondary bacterial pneumonia ang pangunahing dahilan ng karamihan sa mga pagkamatay noong pandemic. Napakalaking problema nito dahil wala pang antibiotics noon. Kahit makita ng doktor na may bacterial infection na ang pasyente, wala pa silang mabisang gamot para patayin ng bakterya. May mas maliit ding grupo ng mga biktima na mabilis na nagkaroon ng matinding damage sa baga dahil mismo sa virus. Sa ganitong kondisyon, tumatagas ang fluid mula sa maliliit na ugat papunta sa baga. Unti-unting napupuno ang bahagi ng baga na dapat may hangin. Dahil kulang na ang oxygen, nagiging kulay asul o kulay abo ang mukha ng pasyente. Para silang nalulunod pero ang fluid ay nanggagaling mismo sa loob ng kanilang katawan. Ito ang dahilan kung bakit may ilang pasyenteng biglang lumalala. Maari silang nakatatayo at nakikipag-usap sa umaga pero hirap ng huminga pagdating ng gabi. Isa pang kakaibang katangian ng Spanish flu ang dami ng batang adults na namatay. Karaniwang mas mapanganib ang influenza sa maliliit na bata at matatanda. Pero noong 1918, mataas ang pagkamatay sa mga taong nasa edad 15 hanggang 34. May teorya na mas protektado ang ilang matatanda dahil nakaranas na sila ng mas lumang influenza virus noong 19th century. Posibleng may natira silang kaunting immunity na nakatulong laban sa bagong virus. Pero hindi ito sapat para lubos na ipaliwanag kung bakit maraming malulusog na young adults ang namatay. Isa pang posibleng dahilan ang tinatawag na cytokine storm. Ang cytokines ay maliliit na signal na ginagamit ng immune system para tawagin ng iba pang depensa ng katawan. Kapag may infeksyon, sinisimulan nila ang pamamaga upang labanan ng virus. Pero sa ilang pasyente, naging sobra ang reaksyon. Napakaraming immune signals ang inilabas ng katawan. Dahil dito lumala ito at mas napinsala ang lungs. Sa halip na protektahan ng pasyente, ang napakalakas niyang immune response ay maaring nakadagdag sa pagkasira ng sariling katawan. Posibleng isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming malalakas at malulusog na tao ang naging malubha. Pero ayon sa modernong research, hindi pa rin ito maituturing na kumpletong paliwanag. Malaking bahagi pa rin ng pagkamatay ang dulot ng bacterial pneumonia. Matapos humina ang pandemic, sinubukan ng mga researcher na bilangin ang lahat ng namatay. Ang problema, kulang at magulo ang maraming records. May mga lugar na walang doktor, may mga namatay na pneumonia lamang ang nakasulat sa record kahit influenza ang unang sanhi. Marami ring pagkamatay sa mahihirap at malalayong komunidad ang hindi na itala. Dahil dito magkakaiba ang naging estimate. Ang mga naunang pag-aaral ay nagbigay ng bilang na mahigit 20 milyon. Kalaunan, itinaas ito ng ibang researcher sa pagitan ng 50 milyon at 100 milyon. Sa kasalukuyan, karaniwang ginagamit ng CDC ang estimate na hindi bababa sa 50 milyon ang namatay sa buong mundo. Humigit kumulang 500 milyon naman o halos 1/4 ng populasyon noon ang nahawahan. Hindi ibig sabihin na tiyak na eksaktong 50 milyon ang namatay. Maaring mas mababa o mas mataas ang tunay na bilang. Imposible na itong malaman dahil maraming bansa ang walang kumpletong death records noong panahong iyon. Pero kahit ang mas maingat na estimate ay nagpapakitang mas marami itong pinatay kaysa sa mga sundalong namatay sa buong unang digmaang pandaigdig. At hindi lamang ang mga taong direktang nahawahan ang naapektuhan. May mga buntis na nagkaroon ng malubhang influenza. Ang iba ay namatay, nakunan o nanganak ng mas maaga. Maraming sanggol ang hindi umabot sa kanilang unang araw ng buhay. Kaya ang tunay na pinsala ng Spanish flu ay hindi lamang makikita sa bilang ng mga namatay. Kasama rito ang mga batang naulila, mga pamilyang nawala ng tagapag-alaga at mga sanggol na hindi na ipanganak ng ligtas. Sa loob lamang ng maikling panahon, ipinakita ng isang napakaliit na virus na kaya nitong sirain hindi lang ang baga ng tao, kundi pati ang buong pamilya at kinabukasan ng isang komunidad. Hindi lamang mga taong nagkasakit ang naging biktima ng Spanish flu. Malaki rin ang epekto nito sa mga buntis at sa mga sanggol na hindi pa ipinapanganak. Sa isang pag-aaral sa United States, Denmark, Sweden at Norway, napansin ng mga researcher na bumaba ng humigit kumulang 15% ang bilang ng mga ipinanganak noong spring ng 1919. Nangyari ang pagbaba mga 6 months matapos ang pinakamalalang wave. Ibig sabihin, maraming babaeng buntis noong kasagsagan ng pandemic ang maaaring nakunan lalo na sa unang bahagi ng kanilang pagbubuntis. Sa isang lumang report tungkol sa mahigit 1,000 pregnant women na nagkaroon ng influenza, mahigit 1/4 umano ang nakunan. Pero hindi kumpleto ang medical records noon kaya mahirap malaman ang eksaktong bilang. Pagkatapos ng malaking pagbaba, muling tumaas ang bilang ng mga ipinanganak noong late 1919 at early 1920.
Ipinakita nitong hindi permanenteng nasira ng pandemic ang kakayahan ng mga tao na magkaroon ng anak. Unti-unting nagsimulang bumangon ang mga komunidad. Nagbukas muli ang mga negosyo at paaralan. Bumalik sa trabaho ang mga nakaligtas. Sinubukan ng mga pamilya na buuin muli ang kanilang buhay matapos ang digmaan at pandemic. Pero nag-iwan ang nangyari ng isang malaking tanong. Pwede bang mangyari muli ang ganitong kalaking pandemic? Oo, patuloy na nagbabago ang influenza virus. Maari itong lumipat mula sa hayop papunta sa tao at magkaroon ng bagong uri na kakaunti o walang immunity ang karamihan. Mas handa na ngayon ang mundo kumpara noong 1918. Mayroon ng vaccines, antiviral medicine, antibiotics laban sa ilang bacterial infection, modernong ospital, mabilis na laboratory testing, at pandaigdigang system para bantayan ang mga bagong virus. Pero hindi ibig sabihin na imposible na ang malaking pandemic. Maaring wala pang tamang vaccine kapag unang lumitaw ang bagong virus. Kailangan muna itong pag-aralan at gumawa ng bakunang angkop dito. Posible ring kulang ang gamot, hospital beds, doctors at nurses kapag napakaraming sabay-sabay na nagkasakit. May isa pang malaking problema. Maaring makahawa ang isang tao bago pa niya maramdamang may sakit siya. Kaya habang ginagawa pa ang vaccine at gamot, mahalaga ang mga simpleng paraan para bawasan ang pagkalat. Kabilang dito ang pag-iwas sa siksikan, maayos na ventilasyon, pagsusuot ng tamang mask kapag kailangan, pananatili sa bahay kapag may sakit, at mabilis na paghihiwalay sa mga nahawahan. Kapag available na ang vaccine, mahalaga rin ang mabilis at malawak na pagbabakuna. Yun ang pinakamahalagang aral ng Spanish flu. Hindi sapat na hintayin munang mapuno ang mga ospital at dumami ang namamatay bago kumilos. Kailangan magsabi agad ng totoo ang government, makinig sa mga health expert, protektahan ang medical workers, at tulungan ang mga ordinaryong taong kailangang manatili sa bahay. Noong 1918, halos 1/3 ng buong mundo ang nahawahan at hindi bababa sa 50 milyon ang tinatayang namatay. Wala silang flu vaccine, antiviral medicine o modernong antibiotics na mayroon tayo ngayon. Pero ang pinakamalaking proteksyon ay hindi lamang nagmumula sa bagong teknolohiya. Nagmumula rin ito sa mabilis na pagkilos, tamang impormasyon at pakikiisa ng mga tao. Dahil ang isang virus ay napakaliit para makita ng mata. Pero kapag minaliit, itinago o huli ng pinigilan, kaya nitong baguhin ang buhay ng buong mundo.